Sa panibagong kagagawa nila, itong flood control project na to, investigasyon ko no, itong mga diskaya, it's all diversionary tactic. Magugulat na lang tayo si Boying Rimulya, bagong ombudsman na yan. At first order of business niyan, kanain ng mga Duterte. Ganyan ang mangyayari dyan. So dasal-dasal tayo na sana ito si Marcos magkaroon ng konting tino sa ulo. Magkaroon ng konting tino sa ulo at hindi piliin itong si Boying, which is alam naman natin, si Tory nga, pinili si Tory, puro kabalbalan ng ginawa sa Davao, pinili nga niyan dyan sa PNP chief ito pa kaya si Ombudsman. Si Ombudsman, once na pinili na yan ng presidente, hindi niya na yan pwedeng tanggalin kahit kailan. Impeachment na lang ang makakapagtanggal sa kupal na yan. So i-expect na natin yan. Wala tayong magagawa. Nakita yan ni Amy Marcos. Ibinalita yan ng mainstream media. Ngayon nagkatotoo si Amy Marcos. Tingnan mo, may balita ba mainstream media tungkol doon? Wala. Sabi ko sa inyo, gumagastos ng malaki itong mga to sa mainstream media. Tingnan mo yung mainstream media ngayon, yung Kiko Barsaga, ginagawa na nilang katatawanan sa mga istasyon nila. Ganyan yan, magkakasapakat yung mga yan, mga kawatan yung mga yan, mga komunista, speaker, yung media. Yan sila Saldico, nako po. Magkakasabwat yung mga yan, di umano, hindi ako nagsabi niya na. Di umano. Demanda na naman yan, ang hilig magdemanda, tapos pag siya nang hinahanap, tumatakas. Ayan na nga, magsimula na rin tayo sa ating mga balitaan. Speaking of the Dutertes, ayan nga mga bossing, natanong itong si Omar Duterte na bagong-bagong mayor diyan sa Davao City. Yung 51 billion ghost project daw ni Pulong sa Davao. Anong ang masasabi mo? Kasi dito sa Maynila binabaha, dito sa Maynila may ghost projects, dito sa Maynila nagrereklamo ang taong bayan, pati mga mayor. Pero ang sinisilip nila lagi yung Davao. Proud ang mga taga Davao. Napuntahan ninyo ang kanilang probinsya at tingnan ninyo kung sa laki ba ng Davao. I mean, Davao is the biggest city in the Philippines. Sa laki ng Davao, tingnan nyo how in order Davao is, how clean, how respectful yung mga tao dyan, bagamat ang religion dyan marami. Hindi lang yan syudad ng mga Muslim, Katoliko, lahat ng denominasyon nandiyan dyan. So tingnan ninyo kung anong nangyayari dito sa Davao. Tama rin yan para magkaalaman. Pero sinisita noon pa yan recycled na actually ito yung 51 billion ghost project. Recycled na yan, noon pa yan sinasabi sa kanya. At napatunayan naman na maayos yung kanyang mga proyekto ni Pulong sa kanyang distrito. Kasi sinasabi na nagbabaha pa natural, lahat naman nagbabaha Ang tanong, mabilis ba humupa yung baha dyan sa Davao kumpara dito? Kasi dito tayo na 3 araw na magdadagdag na naman yung ulan ng panibagong tubig. Hindi pa lumulubog yung tubig nung nakaraang linggo pa. Ganong kapalpak dito. Ngayon natanong itong si Omar kung anong masasabi niya doon sa iniisyu sa tatay niya. Ito kanyang sagot. You can check, you can go to the city, go to the first district, Paban. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin walang ghost project sa amin. Sir, may tanong lang ako, sir. Highly political po yung question because there's a very clear effort from detractors of the Duterte family to impugn the family Duterte to all the anomalies, as the congressman yourself, sir, especially right now the anomalies hurled against your father, What is your reaction to this effort from the detractors, sir? Well, this is not something new naman. Since nung time ni Madam President Gloria Macapagal Arroyo, nung time ni Speaker Nograles, inahabol naman talaga ang family namin. Parati na gina-throw ng accusation. Yun nung time na nun, kay then Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte lang pala. Si Mayor Digong, parati na gina-target noon. And then sa latter years ng Aquino administration, of course, dahil malakas na candidate ng lolo ko,
sila rin nag-start. So itong admin nabago, admin ni BBM, di naman siya ganyan kabago. Parati talaga sila may masabi sa amin or ginalink sa amin kung ano man mga ano bang misgivings na ano nila or mga pagkukulang nila sa tao, gusto talaga na i-link sa amin. Ang totoo lang niyan, Shortcomings. Oo, yung kanilang pagkukulang, kabobohan, kamangmangan, kaya nga si Mangmang Marcos eh. Oo, yung kanilang kabulastugan, kahayupan, madalas talaga yung mga kriminal ganyan. Kung sino yung gumagawa ng katarantaduhan, tinuturo niya sa iba. O inaano niya yan sa iba, sinisisi niya yan sa iba para hindi mabaling sa kanya yung attention at yung sisi. Ganyan ginagawa niya ni BBM. Ay, ni MMM pala, Mangmang Marcos. wala kaming ikakahiya talaga. As sa mga statement ni Papa, ni Congressman Pulong, you can check, you can go to the city, go to the first district, Papan. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin eh. Walang ghost project sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sinasabi na budget na bigay kay Papa, napunta talaga sa use na magamit ng tao up until now. Of course, yan talagang legacy ng pamilya since noong time ni PRD, build talaga. So marami talagang legacy projects. Kasi sinasabi nila, sabi nito ni Lacson, bugok din eh. Tsaka nito ni Soto. Sabi ni Soto, lumaki daw yung budget ng panahon ni Pangulong Duterte sa mga flood control. Kung di ka ba naman tanga? Nakita mo naman, ikaw talaga Tito Soto, bopols ka talaga. Talagang ikay nagtapos ka talaga sa One Ball University. Talagang itlog ang laman ng utak mo eh. Itlog na nga, bugok pa. Sir, kaya po malaki ang budget ng flood control or ng construction or ng DPWH nung panahon ni Pangulong Duterte kasi nga yun ang kanyang legasiya. Build, tanga. Build yung kanyang yung kanyang legacy. Kaya nga nagkaroon ng 'di ba ng napakagagandang mga airport sa Pilipinas. Napakagagandang mga kalsada sa Pilipinas, mga coastal roads, mga highway, expressway, skyway, lahat ng way, my way. Lahat na lang ng way ginawa niyan ni Pangulong Duterte. At the same time, nagpapatupad pa ng malupitang peace and order at cleansing. War on drugs. Yan yung dalawa niyang legasiya eh. War on drugs at saka yaang build. Walang hiya ka. Hayop ka. Yung build na yan ni Pangulong Duterte, yan nga yung gustong-gusto natin at ini-enjoy natin ngayon na sinisira nyo na eh. So kung marami mga flood controls noon, okay, talagang madami. Kita mo nung panahon ni Pangulong Duterte, bumahaba ng ganyan. Kung bumahaman, nagreklamo ba ng sobra tao? Alam mo kasi ngayon, ang problema nga, pag bumaha ngayon, putya yan. Sabi ko nga sa inyo, yung daga, nagkaka-leptospirosis eh. Sa sobrang tagal ng baha sa Pilipinas, hayop yan. Mantakin mo yung leptospirosis, galing yan doon sa ihi ng daga. Sa sobrang tagal ng baha, pati yung daga, nagkaka-leptospirosis na. Oo nga, walang hiya ka, tanong ka na naman ng tanong. Daga, umihi, tapos yung sugat niya, naihian niya. Kaya gano'n, kasi nga ang tagal nung baha, gano'n nung panahon ngayon. Mukhang engot yung baha, ayaw na umalis. Sa sobrang ganda raw sa Pilipinas, ayaw na nilang lumubog. Noong panahon ni Pangulong Duterte, nagbabaha, pero umaayos din. At saka karamihan noong mga tatamaan ng baha, sinasabihan na sila magsilikas. Maraming panahon ni Pangulong Duterte na lubog doon sa Marikina, nag-check-in yata, nagmotel yata yung mga nagpark ng sasakyan doon, bumabagyo na, akala siguro nila yung ginagawa nila sa motel nung kasama nila. Akala siguro nila yung mga dagundong sila pa yung gumagawa nun, yung pala yung yung ulan na. Pagbalik nila, nakita nila lubog na yung sasakyan nila. Kasi may mga tao nun, nakita nyo, hinihila yung sasakyan. Saan yung may-ari nito? Imposible naman, nakapark to dito, tapos wala yung may-ari. Hindi naman ito,
Hindi naman ito designated parking. So dapat mabilisan lang siya pero nawala. Lumubog yung sasakyan niya. Yun lang mga ganun, kasalanan ng mga tao na pinapalis na ayaw pa magsialis. So hindi masyado nagabaha noon. Bumabaha pero mabilis na humuhupa. Eh ngayon hindi eh. O hindi ba? So ito talaga si Tito, engot eh. Kasi yun yung sinasabi niya, dapat daw imbestigahan yung panahon ni Pangulong Duterte. At bakit hindi mo si Diskaya daw, hindi daw maging pwedeng state witness, gawa ng hindi daw binabanggit ang mga Duterte. Imposible naman, walang corruption ng Pangulong Duterte. Eh, ang laki-laki ng budget nun. Ayun na nga, nung panahon nga ni Pangulong Duterte, matindi rin ang laban niya against mga kawatan. Kaya nga, tinanggalan niya ng lisensya yung mga Diskaya noong panahon niya eh. Tinanggalan niya ng lisensya yung mga Diskaya nung panahon niya kasi nga palpak na kontraktor, ibinalik nyo ngayon. Tapos nga, isisisi nyo na naman kay Digong. Mga gunggong talaga kayo. Kaya nga ito si Tito Soto. Sa tingin ko talaga, itong si Tito Soto sa tingin ko, pero malamang mali ako. Wag kayong makikinig sa akin, wag kayong maniniwala sa akin Hindi tama itong sinasabi ko. Pero sa tingin ko ito si Vico Soto. Inutusan niyan ni Tito nung kanyang tiyuhin na inaanak para pumunta dyan sa Congress at idiin itong mga Diskaya Bakit? Kasi yung Diskaya dinidiin yung asawa noong anak-anakan ng tatay ni Vico na si Maine Mendoza, di ba? Kaya ganyan ang ginagawa nila, dinidikdik nila yung mga yung mga Diskaya kasi nga yung Diskaya pinapangalanan yung asawa nung anak-anakan nila. Kaya to the rescue si Vico. Kaya nga sabi ko, kawawa rin to si Vico. Nasira ang karir neto ni Vico dyan sa pinaggagawa niya. Okay na sana na galit siya sa mga Diskaya, pero since nasa Congress na at wala namang dinidina yung mga Diskaya aside from wala silang kinita noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero other than that, inamin naman nila. So ewan ko talaga to si Vico kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Maraming bridges, ang interconnectivity ng buong Pilipinas naging stronger or at its strongest nung time ni Lolo. Noong panahon ni Gloria, yung RORO, roll on, roll off, yun yung talagang inayos niya. Pero dito kay Pangulong Duterte, ang dami niyang mga tulay na nagawa, ang dami niyang mga isla na nakonekta, ang dami niyang mga dating walang kalsada. Kasi yung farm to market road, ayan ang isa sa mga legacy projects ni Pangulong Duterte. Kaya nga merong mga magsasaka na nagagalit sila kasi nga yung farm to market road sa mga ibang lugar vinito o tinanggalan, dinifund ni BBM. Yung simento kasi na yan, kapag nakarating yan sa mga kaliblib-libliban, hindi na yan, maaabot na ng sibilisasyon yung mga tao dyan, hindi na sila marirecruit ng NPA. Ngayon, pinatigil niya yung mga farm to market road doon sa mga mga liblib na lugar. Anong ibig sabihin nun? Pinatigil niya yung mga proyekto dyan sa Mindanao. Anong ibig sabihin doon? Ang laki-laki ng budget ng DPWH tapos ang dami mong mga binito o pinahinto ng mga proyekto ng administrasyon ni Duterte. Tapos ngayon sinisisi ninyo sa mga Duterte yung mga kapalpakan ninyo. Speaking about legacy projects, wala akong masabi sa ngayon na administration. Ay, wala talagang legacy. May legacy naman. Pero hindi proyekto. Legacy leadership niya. O legacy project ng administrasyon ngayon, yung Maharlika funds na hindi nila alam kung saan na napunta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap